Beth, Magandang umaga po. okay, ano na po ang status ng mga claims? Ang Pacific Plans ho, yung mga claims nila, handled ho ng court. Ito Okay. ho ang inayos nung SEC bago ho sa amin na ilipat. Kaya ho yung mga Pacific Plans claims holder hindi ho na ilipat sa amin para ho tugunan namin. Ngayon ang maipapayo ko lang ho dyan, siguro mag-file ho si Jeffrey ng concern niya dito ho sa office namin para magkaroon ho ng parang usapan, tatawagan namin yung company at dito ho mag-uusap. Di ba ma'am, meron ng desisyon ng korte na inuobliga po yung Pacific Plans na bayaran na po yung mga plan holders? Ano Opo, po? yeah. Pero ang SISTE, hindi na ho Pacific Plans po yung kumpanyang yan. Ito po yung Abundance Providers and Entrepreneurs Corporation na or APEC. Yes Ano po. yan? Yes po. O ano pong gagawin nyo dyan? Yung mga claims nga ho na binabayaran ng APEC, mga naka-file ho sa court nga at sila ho ang nagte-take care ho. And then yung sa amin ho, hindi namin malalaman yung status niyan kung hindi ho idudulog sa amin individually. So kumbaga, kung merong mga hindi nabayaran ang Pacific Plans, sumulat ho sa amin para matugunan ho yung problema nila. Okay, so kung pupunta ho silang lahat dyan, gawa nitong meron ng desisyon ng korte na dapat sila bayaran, inuobliga po yung Pacific Plans, pupunta sa inyo, maobliga nyo po yung Pacific Plans na bayaran na sila at kung sasabihin ng Pacific Plans, bangkarote sila, ano pong magagawa nyo? Pag-uusapan ho nila, mag-uusap po yung lawyer sa amin at saka yung mga claimant po. Okay, meron po ba kayong mga alam na assets ng Pacific Plans para yun po ay yung habulin? may trustee ho sila na nakalagay ho, yung mga pera ho nila, nakalagay ho sa bangko. Tatlo ho yung bangko ng Pacific Plans, may RCBC at saka ING ho. So, naka-deposit naman ho. Ang hindi lang ho natin alam ho kung bakit ho, may reason ho siguro kung bakit ho merong mga claimants na hindi pa ho nababayaran. So that is what we should find out kung pupunta ho sila dito para matulungan sila. Okay, so paupuntahin po namin lahat ng mga complainant dyan po sa inyong tanggapan. Kayo na pong bahala. Ganun po ba? Apo, siguro Sige po ganun po. We'll do that. Meron ho kaming division dito, yung public assistance. Okay, na sige sila po. ho yung... Bukas na bukas din po, sasama namin silang lahat. Ano po? Sige Yung mga po. complainant sa inyong tanggapan, Miss Sanchez, ha? Apo. Salamat po, Miss Sanchez. Thank you po, Len. Mula sa Insurance Commission. Okay, para sa inyong mga reklamo o suggestion sa amin, ipadala po ninyo ito sa itimbre mo kay tulfo@gmail.com o mag-text sa 0949-461-6064. Narito na ang kwento mga tanong na may kwenta at may kwento ang kasagutan. Rafi Amelin, bakit ang electric fan puro clockwise ang ikot? Pag ganun ang ikot? Nagtataka ba kayo kung bakit iisa lang ang direksyon ng ventilador na pangkanan o clockwise? Ayon sa mga eksperto, sadyang ginawa na ganito ang ikot ng electric fan dahil sa disenyo ng hélice nito. Kung may nakikita kayong electric fan na pakaliwa ang ikot, ito ang mga exhaust fan na nasa likod lumalabas ang hangin. Alam niyo ba na ang Amerikano si Schuyler Scatz-Wheeler ang nakaimbento ng electric fan? Sa edad na 22, naisipan niyang gumawa ng two-bladed desktop electric fan. Mula sa mga electric fan, dinevelop ito ni Willis Haviland Carrier na siyang nag-imbento ng aircon. Ang isang electric fan ay kumukonsumo ng 80 watts per hour kumpara sa aircon na nasa 900 to 1,200 watts per hour. Kaya payo sa ating mga kapatid, ugaliing linisin ang inyong mga ventilador. Kung mas makapal kasi ang alikabok nito sa loob, mas malaki ang kinukonsumo nitong kuryente dahil mas umiinit ang motor nito. Susunod, Action Center ng News 5 magpapamigay ng regalo sa mga mahihirap na bata sa QC. At Santa Claus, Amerika, nag-scuba diving. Ngayong Lunes, Gagawa tayo ng bahay. Ganun